parang merong nagdidikta sa kanila kung anong gagawin nila. Di ba? Kaya nagkakamali-kamali sila, nagkaletse-letse ang investigasyon kasi baka merong isang naratibo na gustong ilabas, hindi nila mapatugma doon sa facts and the evidence. Kaya lumabas ito. Ngayon, amplify dito sa trial, mabuti na lang that God is not sleeping talaga at nilabas ito at nabulat-lat ito. Kasalanan nila ngayon. Yeah. I believe that the VP had contracted a hitman, but I don't have personal knowledge on that. Sinabi niya to yesterday, di ba? Dapat po, he must provide facts only, di ba? Hindi pwedeng ano yun, hindi pwedeng opinion, hindi po pwedeng speculation. Tapos, may hindi rin ako nagustuhan sa kanyang statement na napanood ko lang this morning na sinabi niya na kasi tinanong siya ng isang senator na paano nyo in a different note na parang ang tanong is paano nyo na nasabi na may kakayahan si VP na ipapatay or si presidente. Ang sagot niya, nakita naman po natin ang kanyang ama ay may kaso sa ICC. Diba? Parang ano yun, maling-mali na yun. Kasi again, paglabag sa presumption of innocence agad yun, na may prejudgment na agad doon. So, umpisa pa lang, alam na nila. Alam na nila yung gusto nilang ipalabas at paulit-ulit. At saka, may dalawa tayong abogado dito. Yung wording ng hitman sa may kinausap. Malayo yun sa assassin at hitman. Wala akong sinabi si VP Sara na nag-hire ako ng hitman at nag-hire ako ng assassin. So you're putting words into the to VP Sara's mouth, which is very wrong. And kahit saan ka pumunta, kahit sa, hindi ka pwedeng mag-speculate na yun yung sinabi niya. Tama? Nag-invento lang sila Pero matanong ko lang, Attorney Luna, balikan ko yung sinabi niyo about inconsistencies. Si Senator Amy Marcos was really a stickler for the for the timelines, no? She kept pointing on the February 6 ba yun? Yung supposedly na nag-issue ng subpoena on the very day na nag-issue rin sila ng affidavit nila, no? And then sinasabi ng NBI, hindi, typographical error lang yan. How important are these timelines in connection with the sufficiency of the complaint dito sa impeachment? Alam mo, may connection yan doon sa nangyari sa DOJ. Hindi ba naantala daw yung resolution dyan sa kanilang pinay na kaso regarding yung alleged rape threats and inciting to sedition? Dahil nga, mali-mali yung kanilang mga submissions. So, yung mga dates na yan, these are not minor, trivial, or innocuous. I use the term innocuous, di ba, Attorney Ipe? We use that term na parang harmless. Hindi harmless yan. Harmful. Kasi, where can you find an affidavit and a subpoena dated ng parehas? Yung subpoena, ini-issue mo yan, binibigyan mo ng ilang araw para mag-submit ng response, di ba? Yung sinusubpoena mo. Paano na on that very day na nag-issue ka ng subpoena, meron na siyang sagot agad. Ano yan? Advance. Alam na niya na meron siyang subpoena, kaya gumawa na. The subpoena is against ABS-CBN, if I am not mistaken. Diba? In connection with the investigation sa alleged grave threats, etc. against VP Sara. So, hindi minor yan Kaya si Senator Amy was pounding on that kasi it has a strong or really a big effect on the truthfulness of the allegations. Diba? It affects the credibility of the filing. Kaya nga, yung DOJ, ni-require sila ni-require na mag-submit ng additional this and that. Kaya nga hindi umusad yung kaso Diba? Imagine yung more than 1 year walang action ng DOJ. Ibig sabihin, may kapalpakan doon sa submissions. That's why, these are not minor inconsistencies, minor typographical errors. These are really evidence of incompetence, gross incompetence, at the same time bias. There is bias there Kasi kahit pa NBI ka,
Ha? Kahit ba prosecutor ka, the end of prosecution or investigation is justice. In-emphasize yan ni Justice Singh in a recent convention. That's the ultimate objective ng isang prosecutor or investigator, to do justice. Saan ang justice doon when you are too biased? Parang minadali mo, para meron kang maipakita at mapagbigyan mo, I see an unseen hand dito sa investigation ng NBI. Ha? I hate to say this, ayaw ko sanang sabihin, pero base sa circumstances, parang merong nagdidikta sa kanila kung anong gagawin nila. Di ba? Kaya nagkakamali-kamali sila, nagkaletse-letse ang investigasyon kasi baka merong isang naratibo na gustong ilabas, hindi nila mapatugma doon sa facts and the evidence. Kaya lumabas ito. And ngayon, amplify dito sa trial, mabuti na lang that God is not sleeping talaga at nilabas ito at nabulat-lat ito. Kasalanan nila ngayon. Yan. Anuhin ko lang yung comment ni Attorney Luna. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang pagkakamali is heaven sent. Yes. The unseen hand for me is actually God Himself, no? Kasi kapag hindi tama ang motibo ng tao, ako gusto kong saluduhan actually kung sino man yung encoder. Kasi lahat ng mga pagkakamali na yon is already strengthening the stand of VP Inday Sara na hindi siya dapat ma-impeach, Kasi itong lahat ng na to, mga pangyayari, lagi kong maaalala si Tatay Digong, sabi niya, di ba? There is a time for everything and everything is in God's hands. Hindi, yung lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Even ang mga pagkakamali na nakikita natin, nasa kamay ito ng Diyos kasi nakikita ng Panginoon na hindi nararapat na ma-impeach si Inday Sara. Kaya ako, tuwa-tuwa ako sa pagkakamali nila kasi matatalo sila sa kaso dahil sa mga pagkakamali na iyon. Ngayon, itatanong ko sa ating dalawang panauhin, di ba? Itong nangyari ngayon kay kahapon ba yun nandoon si NBI Matibag sa Senado na parang may interview siya na sinasabi niya na anytime may nagtanong sa kanya, pwede nang hulihin si VP Inday Sara Duterte, no, dahil dito sa inciting to sedition na kaso. Hindi ko alam kung sa Senate yun or or matagal na yun. Basta merong interview na nagtanong na anytime pwede nang hindi nga, ang tanong nga sa kanya, nagtanong yung media. So anytime ba pwede nang kasuhan, hulihin si VP Inday Sara dahil dito sa inciting to sedition na nasa DOJ. Ang sabi niya, aantayin niya kasi nandiyan na naman yan sa DOJ yung kaso kung maglalabas sila. So kayo kasi ito ay magkakatabi, di ba? There is the impeachment trial going on. Ngayon, parang pinapalakas nila yung DOJ case na inciting to sedition na gusto nilang hulihin si VP Inday Sara Duterte. So sa pananaw ninyo, na ito ba ay talagang nagpapakita na hindi sila confident sa impeachment case, kaya dito naman nila ina-advance ngayon itong DOJ case? Well, from the legal point of view lang talaga, klaro ito na yung impeachment is dead in the water. Hindi lang walang boto, but nakaletse-letse na ang ebidensya ng prosecution dito. Hindi na nila ma-repair yan eh. So one mistake will lead to another. Dahil nga, pinipilit kasi nila yung isang naratibo na hindi naman tumutugma sa ebidensya nila at sa facts nila. Now, when it comes to itong sinasabi ni Astra, klarong-klaro dito na ang gusto lang nila is pahiyain. Ginagamit nila chismis itong mga issue sa impeachment laban kay VP Sara. Hindi na ito rule of law eh. Nagmamarites na lang sila dito eh. Yung House, you look at them. Tamad na tamad ang mga ito.
mga public prosecutors, they are only masipag sa press con. Pero doon sa trial, tingnan nyo, sino ang nagsasalita? Yung mga private prosecutors na supply din. Di ba? Di ba dapat sila nag-lead dyan? Yun ang from my experience into impeachments, Corona and Bautista, the House prosecutors have always been active. Only in some instances na dinidelegate nila yan sa private. Pero dito baliktad ang nangyayari. So you see, magaling lang sila sa chismis, sa propaganda, pero wala doon sa proceeding. So, evidently, they are projecting a different narrative here. Gusto nila, sirahin ang ating Vice Presidente in 2028. Kasi alam nila, hindi na nila mapa-impeach, ma-convict, rather, si Vice President Sara Duterte. Yan po ang katotohanan dito. And I see itong mga ginagawa nila, we see that the public cannot be misled. Klarong-klaro po yan ang ginagawa nilang mga pagkakamali. Alam mo, ako, hindi na ako magugulat kapag biglang may magsasabi na we have the assassin. Pero biglang yung kasunod doon, pero hindi namin pwedeng ilabas kasi sa national security. Di tayo maniniwala na unless ilabas. So, pag dinaan tayo sa gano'n na, oh, actually, nahanap na namin yung assassin, pero maano kasi may national security. Kagaguhan yun. Diba? Paano mo sabihin may assassin kung wala kang ilalabas na tao, diba? Katarantaduhan yun. It's all, this is melodrama, political execution, talagang gusto lang yung public na siraan yun talaga siya. So, hindi ako masa-surprise pag may script sila na gano'n na, oh, actually, we have the assassin, but we cannot, hindi namin pwedeng ilabas kasi may national security. If I remember right, Miss Kathy,